tamang mindset yung pagiging mindful sa kung anong meron ka. Ang mindful po ay hindi yung iniisip mo kung ano yung bukas, hindi iniisip mo kung ano nangyari. Ang pagiging mindful po pala, iniisip mo kung ano yung meron ngayon. Yung binubulay, nakakanta ako ngayon. Meron akong kasama ngayon sa pananambahan. Makakapakinig ako ng salita ng Panginoon ngayon. Yun po pala mindful. Focus ka today. Hindi focus ka sa hinaharap, hindi mo inaalala ng likod. Yun pala ang tamang pagiging mindful ay yung ine-enjoy mo what you have today. Yun po ang mindful kaya wag ho kayo mabalsa, wag kayo malungkot kung kakaunti tayo. Ano po? Tayo po tumindig. Tayo ay magbasa ng Biblia. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa aklat ng Genesis. Ang huling libro ng Bible, chapter 3, verse 23 and 24. Ating basahin. Sa Tagalog po, kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. Maiko. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden at ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Sa English po, ang sabi dito, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Let's pray. Panginoon, magandang araw po. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, at niluloob niyo po na kami ay makapakinig muli ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na kami ay iyong pagpalain. Bigyan niyo po kami ng focus po, Panginoon, tamang isip at tamang puso, Panginoon, sa pangangaral at pakikinig ng mga salita. Use me, Lord. Ilagay niyo po lagi sa inyong likuran. At nawa po, mangusap ko po sa puso ng mga hindi pa nakakilala sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po kayo mapo. Sa ating pong title, kung inyo pong nabasa kanina, The Mess We Are In. The Mess We're In. Sa Tagalog po, ang mess kaguluhan. Kaguluhan po yan. Pero bago yung kaguluhan na pinasok nating mga tao, balikan muna natin kung ano nga ba yung iniwan nating bago tayo pumasok sa kaguluhan. Sa Bible po, sa chapter 2 ng Genesis, ipinakilala at pinakita kung ano yung iniwan natin mga tao. Ipinakita dito kung ano yung, paano natin dapat ma-enjoy yung ibinigay ng Diyos Yun talaga yung dapat Pero, sa Bible, pinakita yung Garden of Eden. Yung Garden of Eden ay God's garden at napakagandang lugar po ito. Kung babalikan natin ating basahin, Genesis chapter 2 verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground he made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And the river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. The name of the first is Pison, that is in which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of that land is good, and there is bdellium and the onyx stone, yung mga mamahaling bato. And the gold of that, And the name of the second river is Gihon, and the same is it compasseth the whole land of Ethiopia. And the name of the third river is Hiddekel, and that is which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Sa Garden of Eden po, sobrang yaman ito, sobrang ganda. Alam niyo po yung 7 wonders of, ano ba yun? 7 wonders of Seiko ba yun? 7 wonders of Asia or 7 wonders of the world? Wala po yan sa kalingkingan ng kagandahan ng Garden of Eden. Sa ilog pa lang, napakayaman na. Puro ginto. Ang daming minerals, ang daming mamahaling bato. Napakayaman sa likas. Di ka po, resources, natural resources. Ngayon po, yun po yung iniwan Ano nga pong ibig sabihin, bakit Eden ang pangalan ng garden na yun? Yung Eden po, sa Hebrew word, ang Eden, na kung i-interpret natin ay pleasure. In a positive sense. Kasi kapag narinig natin yung word na pleasure, ang nasa isip agad natin negative. Pleasure,
ala, ito, gusto ko ito. Yung pleasure na mahalay sa atin, yun yung isip natin ngayon eh. Pero that time, wala pa kasing kasalanan nun sa tao, sa human. Sa human race, wala pang kasalanan. Kaya itong Garden of Eden ay napakaganda kasi God Himself is in the garden. Siya mismo napunta doon. Kaya nga, kung inyo mapapansin sa chapter 3, yan, 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden. Hindi ito figurative. Ang Diyos mismo ay nasa Garden of Eden. Kaya napakaganda dahil nandoon ang Diyos. Wala naman talagang magandang lugar na wala ang Diyos eh. Pagka wala ang Diyos, kaya nga ang hell ay pangit kasi wala doon ang Diyos. Ang heaven ay maganda, heaven is heaven is beautiful because nandoon ang Diyos. Ngayon sa Garden of Eden, napakaganda, nakikipag-fellowship sa tao, pero the mess we are in, pumasok tayo sa kaguluhan. Kaya nga po, ating sisilipin, what happened to human race, to humankind, to mankind, matapos nilang iwanan yung mga kabutihan na ibinigay ng Diyos, yung offer ng biyaya, yung mga privileges na nasa Garden of Eden, anong nangyari sa tao? Napakaganda ng iniwan. Ano ngayon ang pinasok natin? Tingnan po. Kaya mga kapatid, hindi talaga natin pwedeng itanggi yung despite of beautiful offer nga po ng Diyos, mas pinili talaga natin yung kapangitan eh. Ano po? But likas sa tao ang bumagsak. Kaya likas din sa atin ang magkasala. Napakaganda, pero mas pinili yung pangit. Paano natin nasabing pangit? Anong kanilang pinili? Ano ang kanilang pinili? Number 1, the mess of corruption. The mess of corruption. In Genesis chapter 3, verse 4 to 6 and 7, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Ito na po yung tagpo na si Adam at si Eve, o si Eve ay nakikipag-usap sa ahas kay Satan. For God that know that in the day we eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, small g, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Pagdating po sa 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves apron. Paano natin nasabi na they entered the mess of corruption? Tingnan niyo po sa verse 7. Sa tagpong ito, nawala na yung kanilang innocence. Naging mahalay na ang pagtingin nila sa isa't isa. Dati, nung hindi pa sila nakakapitas, ini-imagine ko hubad-hubad pa kasi sila noon, wala pang kasalanan. Pag nagkikita sila, normal lang. Walang problema sa isip. Pero the moment na siya ay humawak at kumain ng pinagbabawal na bunga, tingnan niyo ang isip ng tao, ni Adam and Eve. Nagtago sila, nagtaklob. Bakit? Naging mahalay na ang pag-iisip ng tao. So the corruption, ang tinutukoy dito, corruption of life. Corruption of mind, yung tinutukoy doon. Kaya nga mga kapatid, sino sa inyo hindi mahalay mag-isip? Ako nakakapag-isip na yan. Aminado ako, ako'y makasalanan eh. Kaya kailangan ko lagi ang Panginoon. Kayo ba malilinis? Lahat kasi makasalanan eh. So itong kasalanan, kaya pagdating ko sa langit, titingnan ko talaga yung dalawang yan. Pero lang. Aring si Adam at Eve, nung sila ay nagkasala na, naapektuhan ng kanilang pag-iisip. Na madumi na. Hindi na puro. Tingnan niyo yung mga bata, minsan ampo-pure mag-isip. Ano to? Papa, ano po ito? Bakit po ganito ang size? Para saan po ito? Diga? Wala silang kaalam-alam. Nung wala pang kasalanan, si Adam and Eve, wala pang bahid ng kahalayan ng pag-iisip. Wala pa silang kaalam-alam kung ano ang mahalay, wala pa silang alam kung ano ang masama. Napaka-dependent lagi sa Diyos. Panginoon, ano ang tama? Iyon ang aking gagawin. Lagi nakadepende sa Diyos. Kaya nga po, pagdating sa Genesis chapter 3, verse 8 to 13, nakita na natin yung corruption ng isip eh. And they heard the voice of the Lord, God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves. Nagtago sila sa presensya ng Panginoong Diyos. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself.
And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded that this thou shouldest not eat? Nakikipagtalakayan na sa Diyos eh. Pero, sa tagpong ito, pagdating sa verse 13, And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did it. Sa tagpong ito, si Eva, si Adan, nung narinig nila ang boses ng Panginoon, hinahanap sila, nasaan kayo? Nagtago sila. Ano makikita? Bakit sila nagtago? Dati naman close na close eh. Ang Diyos na kapag fellowship sa tao, walang takot ang tao. Pero nung sila'y nagkasala, nagtago. Bakit? Tayo mga tao, alam niyo ba ito? Pag tayo nagkakamali, nagkakasala sa tao, nahihirapan tayong humarap. May problema sa ating puso eh. Ngayon, si Eva at si Adan nagtago. Bakit? May problema na sa puso. Nagkasala na. Kaya nga, ang Diyos na banal, nung dumating, hinahanap sila ay nagtago. Hindi nila kayang harapin. Bakit? May kasalanan na nasa kanilang puso. So yung corruption dito ay hindi lang sa isip, kundi yung corruption din ng puso. What I mean sa corruption, ito yung hindi sa politics, hindi sa politics. Yung nabahira na ng kasalanan ang iyong pag-iisip, at ang iyong puso. Naging masama na ang iyong isip at naging masama na rin ang iyong puso. Not only corruption of mind and the heart, but also corruption of our will. Kaya nga, lagi namin sinasabi sa inyo, kami umaasa din sa Diyos. Hindi namin kayang gumawa na mabuti. Paano? Kasi yung ating will, yung aking pagpapasya, gagawa ko ng ganito. Apektado rin yan ng kasalanan. Kaya hindi kami pwedeng magmalaki na kami malinis. Kami ay pinatawad. Ayun ang pwede namin pagmalaki. Yung aming will, hindi namin kayang ipagyabang. Kasi epektado din yan ng kasalanan. Bakit? Sa corruption of heart, dahil makasalanan ng puso eh, tingnan nyo ang action nila. Nagsisihan. Yung ibinigay mong babae sa akin, ako'y dinaya. Ako'y pinakain. Tapos sabi ng babae, yung ahas, ako'y dinaya. At sabi, maganda to sa paningin, masarap kainin. Imagine nyo, nagsisihan na. Kaya nga, kung ano pumapasok sa isip, yun yung papasok sa puso at yun yung ating gagawin. Kaya, hindi talaga tayo pwedeng tumanggi na tayo ay mabubuti. Mabuti tayo kapag meron ng Jesus. Pero, sa ganitong lagay ay wala eh. Tayo ay nasa mess of corruption. Kaya kinakailangan talaga natin ang Panginoong Jesus. Not only the mess of corruption, but also the mess of complication. Imagine nyo to. Kayo ay walang sugat. Malinis. Walang sugat. Tapos bigla kayo nagkasugat. Yung pinabayaan ninyo, yung sugat na pinabayaan. Ano sa tingin niyo mangyayari? Halimbawa, kayo ay nabubog ng pakong makalawang. Nabubog ng madumi o kaya napako, makalawang ang pako. Tapos hindi niyo ginamot. Ano mangyayari? Infection. May infection yan. Kakalat. Lalala. So yung kasalanan dito ni Eva at ni Adan, may daladala ng sumpa. At yung sumpa ay nakalat. Paano ko nasabi? Number 2, the mess of complication. Yung complication dito ay in the sense of, para siyang infection. Lumalala, paglala. Sa Genesis chapter 3, verse 8 to 13, same verse, ito po yung sila'y nagturuan. Nakita natin na nagsisihan, may kasalanan sa puso eh. Dinay na sa kanilang sarili na sa halip na ako'y mali, ina-admit nila, kino-confess nila sa kanilang sarili na ako'y mali, hindi. Nanuro pa. Yung binigay mo, kaya ako nagkasala. Yung iyong inilikha, kaya ako nagkasala. Sa halip na maayos ay hindi eh. So yung kasalanan natin dito ay hindi lamang nagpagulo ng ating buhay, kundi nagpalala rin ng ating pamumuhay. Kumalat ang kasalanan sa lupa. Paano natin sabi? Nung sila ay pinalaya sa Garden of Eden, kaya nga the mess we are in, hindi lamang sa Garden of Eden yan, hindi lamang pinalayas, ano ang nangyari sa kanila after silang palayasin? Sa Genesis 3:23 and 24, doon yung tagpo na pinalayas na. Ngayon, dumami ang lahi. Dumami na ang lahi. At siyempre, sa pagdami ng lahi, edi mas madami makasalanan. Tingnan natin dito sa Old Testament, paano natin nasabi na madami ng makasalanan? Ano nangyari sa mga next generation? Cain and Abel, anak ni Eva at Adan. Si Cain at Abel, sila ay pinatay ni Cain sa Abel. Bakit? Nainggit.
Daladala ng anak yung kasalanan ng magulang. Namana. Di ba sila ay may kasalanan, nagturuan. May kasalanan ng puso, madaya ng isip. Aring si Cain at si Abel, nainggit si Cain kasi kinalugdan ng Panginoon yung handog ni Abel. Kinalugdan ng Panginoon. Ngayon si Cain, nainggit sa kanyang kapatid, nagalit, pinatay. So yung kasalanan ng magulang, namana ng anak. Sa time of Noah, si Noah nangangaral na magsisi na kayo sapagkat malapit ng gunawin ng Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig, pero hindi. Tuloy lang sila sa pagbabarik, tuloy lang sila sa pambabae, tuloy lang sa kasalanan. Binabaliwala nila yung pangangaral ni Noah. Kaya nga, nung time na binuhos na ng Diyos, binuksan na ang bintana ng langit para ibuhos ang tubig, hindi na sila pinapasok. Namatay, ang natira lamang pamilya ni Noah. Ganyang katindi ang kasalanan eh. Sa Tower of Babel, ang sabi ng Diyos, kalatin ninyo ang buong lupa. Ay hindi nakinig, nagsama-sama sila. Yung ginulo ng Diyos ang wika. Ang gusto kasi nila ay magtayo ng tower na na aabot sa langit at gagawa sila ng Diyos. Ay ayaw ng Diyos nyon. Before that happened, ginulo ng Diyos at lumawak na. Yan, kaya tayo madaming lengguwahe eh. Pero ayan ay kasalanan. Sumuway sila sa Panginoon. Sodom and Gomorrah, ito, talamak dito ang kabaklaan. Ang homosexuality, ang LGBTQ+, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Talamak din eh. Sa Sodom at Gomorrah, si Lot at ang kanyang family, meron siyang anak na babae, bumisita yung anghel sa kanila. Ngayon, nalaman ng mga lalaki ng taga Sodom at Gomorrah na may magagandang lalaki yun eh. Yung anghel ng mga lalaki, mga anghel doon, nag-anyong lalaki. Ay magagandang lalaki. Pumasok sa bahay ni Lot, pinapasok. Pinalibutan ng mga may lahi. Pinalibutan. Ang sabi, ilabas mo sa amin yung mga bumisita sa iyo. Bakit? Anong gagawin nila? Gusto nilang sipingan. Lalaki yun. Ngayon, ang inalok ni Lot ganito. Ito na lang dalawa kong anak na babae. Hindi nila tinanggap. Yung bisita mo ang gusto namin. Imagine nyo, hindi lamang, tingnan niya, napakaganda kasi ng ating iniwan. Ako'y nangihinayang. Ang ganda ng ating iniwan eh. Walang kasalanan, pero nung sila'y pinalayas na, nagkandalet-silet na ang buhay. Nagkagulo-gulo na. Corruption of life, mas lalong nahayag, mas lalong lumala yung ating corruption na-infect, yung infection. Basta yun, kumalat ang sugat sa ating pangatawan. Ano yung sugat natin? Yung kasalanan natin taglay. At brutality of nations to other nations. Pansin nyo kasi, sa Old Testament kasi, kapag sila ay nananakop ng bansa, wala silang pakundangan. Pati baby, pinapatay nila. Kahit nasa sinapupunan, pinapatay nila. Kahit tao ng Diyos, pinapatay nila. For the sake of their gods. May mga Diyos sila na dago, isda, ibon, kwago, moon, sun. Madami silang Diyos. Yung brutality ng mga bansa, minsan sila ay inihahandog pa nga nila ang kanilang mga anak, pinapadaan sa apoy. Di ka? Dahil yan ang kasalanan eh. Nung simula nung pinalaya sa napakagandang lugar, nagkagulo-gulo na, lumala na ang kasalanan. Idolatry of the nation, ito na nga po, madaming Diyos ang ibang bansa. Ang gusto ng Diyos, siya lamang. Siya lamang eh. Pero dahil nga talamak na ang kasalanan, magulo na ang isip, madaya na ang puso, hindi na tama ang ginagawa kung kani-kanino na nasamba. Sa halip na Diyos na nasa langit, ang Diyos po ay nagpakilala. Kahit hindi nyo alam ang Bible, nagpapakilala sa inyo. Kahit walang nagtuturo sa inyo ng Bible, nagpakilala ang Diyos sa inyo. Kaya pagdating natin sa hukuman ng Diyos, we are without excuse. Hindi mo pwedeng sabihin na walang nagturo sa kanyang Panginoon. Tumingin ka lang dyan sa puno, hindi yan kahilikhain ng tao. Tumingin ka lang sa langit. Ang mga damo nga nakapoint sa langit. Ipinapakilala na mayroong Diyos na manlilikha. Ano po? Kaya itong mga bansa na sumamba sa Diyos-Diyosan, mananagot talaga sa Panginoon eh. Ari nga po sinasabi ko eh, minsan po may mga bansa na nasamba sa Diyos-Diyosan, inihahandog nila ang kanilang mga baby, ang kanilang mga anak sa kanilang Diyos. Ay yung gahoy tama, ay hindi naman ganoon ang Diyos natin eh, na sinasamba. Di ka po, obvious na obvious, at sinabi mismo ng Bible, obvious na obvious, na galit ang Diyos sa mga taong mananamba ng Diyos-Diyosan. Persecution to the prophets of God. Tao ng Diyos pinapatay. Di ka po, ano dapat ginagawa? Di ka nire-respeto.
man of God, we ought to respect them. Pero hindi eh. Sa Old Testament, pinapatay yan. Galit na galit sa mga propeta. At sa New Testament naman po, maikli lang to, rejection of Jesus Christ. Ang sabi sa John chapter 1, dumating ang ilaw para sa kanya, yung kanyang bayan, pero tinanggihan siya ng sariling kanya. Parang ganito, nag-abroad kayo, pumunta kayo sa inyong mga anak, pero tinanggihan kayo ng inyong mga anak. Di kan sama sa lasa, tinanggihan nila ang Panginoong Hesus. Bakit? Bakit tinanggihan? Kasi ang Diyos ay banal, ayaw niya ng mga mali, pero itong mga nasa kadiliman, mas gusto nila ang mabuhay sa dilim. Ito ang tama, ito ang mali, ayaw nila sa tama. Dumating ang Panginoong Hesus, ang liwanag, para itama yung mga nasa mali, ayaw nila sa Panginoong Hesus. Tinatanggihan nila ang Panginoong Hesus. Pwede rin po yan sa atin ngayon. Hindi lamang po sa Panginoong Hesus, kundi persecution of the believers. Maliban sumamba sa Panginoong Hesus. Maliban sumamba sa Panginoong Hesus. Bakit may mga magulang napigil? Di ka? Maliban maglingkod sa ating Diyos. Bakit nga madaming magulang na napigil? Alam niyo po kung bakit? Madaming mga magulang na hindi nakakaunawa ng totoong sinasabi ng Biblia. Nagrurunong-runungan lang, kaya nakakasura. Ano po? Hindi, sa tunay po, ako'y nasusura sa ganun eh. Kita niyo yung mga bata, mapapahamak na. Alam niyo na yung dulo, iputol na ang tulay, pababayaan niyo lang. Kita ko ng mga bata, patutungan, galing na kami dyan eh. Kaya masama sa lasa, pag nakikita niyo, yung mga bata, hahayaan niyo lamang na lumayo sa ating Panginoon. Nalapit na nga, nasamba na nga, ayaw pa eh. Kaya nga po, napakapalad natin na tayo may mga magulang na na tayo open sa pagsamba. Kaya sana kung kayo man ay mga maging magulang na, at kung kayo naman po ay magulang na, huwag niyo hong pigilan ang inyong mga bata. Bantayan ninyo, baka mali ang sinasamba. Yan yung inyong role, mga magulang. At mga binata, inyong mga kapatid na kababata, bantayan ninyo. Baka mamaya, pumunta ka sa simbahan. Recruitment na pala, kagaya nito. May bagong kulto. Nagpapakilala na siya daw ang Diyos. Ang ganda namang offer. Bibigyan kita ng bahay. Yung ginagahasa ang mga bata. Tapos napapagkamala pang recruitment ng NPA. Ito, nagtuturo ng Biblia. Ano gayon? Kita nyo, ang gulo ng isip ng tao. Simula nung pinalayas, and God drove them out from the Garden of Eden, from God's garden to the beautiful place na lahat ng privileges na pwede nating maranasan, all pleasurable in a positive sense, pwede nating maranasan, tinanggihan natin mga tao. Ngayon tayo pinalayas na, nagkanda, gulo-gulo na, ang ating mga isip hindi na tama, kaya nga pati pagsamba pinipigilan na. Ano po? Kaya kayo mga kapatid, sana huwag niyong pigilan yung mga mahal sa buhay. Kung gustong maglingkod, pabayaan ninyo. Pero inyong babantayan, baka mamaya mali ng paglilingkod. Baka mamaya ang kanyang pininiwalaan, ihandog mo yung ina. Di ka? Mali na yan. Huwag sana tayong ganun. Maging mulat tayo sa katotohanan. Ito nga yung sinabi ko kanina, maging mindful kayo sa kung ano meron kayo ngayon. Ang pagiging mindful, ito yung nabasa ko sa post ni Sir J. At ako'y natutuwa. Ang pagiging mindful, hindi yung inaalaala mo kung anong meron bukas. Ang pagiging mindful, kung ano yung meron ka. Ine-enjoy mo na ikay nakakasamba ngayon, ine-enjoy mo na ikay nakakapakinig ngayon, ine-enjoy mo na ikaw ay nakakaupo. You enjoy your environment today, not tomorrow, not yesterday. Ang pagiging mindful, kung ano yung meron tayo ngayon. Kasi hindi mo alam kung bukas gising ka pa. Ano po? Power of mind. Biro lang. So, yun po. Kaya dito sa persecution of the apostles and believers, napakasama sa lasa na yan. Ano po? Sa bagay, sabi nga rin ng Biblia, marvel not, my brethren, my beloved, if the world hate you. Why? Ang mundong ito ay nakahilig sa kasamaan. Ngayon, ikaw ay mamumuhay sa tama, anong i-expect mo dito sa mga kasamaan? Kagagalakan ka, ay ayaw nga nila sa mabuti, ayaw nga nila sa Panginoong Hesus. What do you expect? So, suportahan ka nila? Hindi. Kaaayawan ka nila. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, maging ako nga, tinanggihan ng sariling akin, ikaw paga. Ano po? Kaya wag tayo magugulat. Magpakalakas tayo sa Panginoon. So, yan po yung
the mess we are in mess of complication. Nung sila'y pinalayas na, lumala ang kasalanan. Sa pagdami ng tao, sa pagdami ng kasalanan yan, mga kapatid. Kasi dadalawa pa lang nung time na yun, dadalawa pa lang eh. Di dalawa pa lang makasalanan. Madami na ba yun? Sabi nga ay plural, 2 or more. Madami na ang 2. At number 3, not only the mess of complication, may nakalimutan talata, Romans 8:7. Why? Bakit natin nagagawa yan sa ating Panginoong Hesus? Bakit natin nagagawa yan sa mga lingkod ng Panginoon? At bakit natin nagagawa yan sa ating kapwa? Pinipigilan? Romans 8:7. For carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi nga maaari. Hindi talaga magpapasakop ang inyong isip sa ating Panginoon, sa utos ng Biblia. Bakit? Kasi may sarili kayo. Apektado yun ng kasalanan. Maliban na lang kung baguhin ng Panginoon yung inyong pag-iisip. Kung bigyan tayo ng pagsisising tunay. Sabi nga may sising kulangot eh. Alam niyo ba yung sising kulangot? Parang ganito. Ako dati maglalasing eh. Hindi na ako mag-inom. Nung kinabukasan, nung nayakag na, sige. Di ka? Yun yung sising kulangot na tinatawag. Yun ay term namin sa Siko. Term namin. Kaya sana huwag tayong sising kulangot. Kung kayo hingin ng pagsisisi, hingin nyo sa Diyos. Kapag hingin nyo sa inyong sarili, hindi yan, sising kulangot lamang yan. Hingin nyo yung genuine repentance sa ating Panginoon. Bakit? Kasi sabi niya, baka kayo'y pagkalooban niya ng pagsisisi. Hindi sa Kanya natin hingin. Ang Diyos ay hindi madamot. Kaya sa Kanya natin hingin. At number 3, ito ang masakit. The mess of condemnation. Genesis 3:23 and 24, ito na yung hatol sa kanila eh. Sila ay pinalayas na, pero sa Genesis 3:16-19, typo yan, ako naglagay na yan. Ito na yung consequences of their sin. Kung ang faith ay may consequences na ikaw ay maliligtas, yung kasalanan ay may consequences na magkakamali. Halimbawa, kayo ay nanaksak. Ano nga expect ninyo? Mabuti ba ang darating sa inyo? Hoy. Halimbawa, kayo ay nanaksak ng kapwa nyo tao. Ano yung na-expect ninyo? Mabuti ba ang dadating sa inyo? Nanangkal ka ng iyong kapatid. Anong na-expect mo? Yayakapin ka ng iyong kapatid. Hindi, baka masusumbilan tayo din na yan. Kaya mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa karma. Karma, hindi ho yan tunay. Ang nag-origin po yan sa mga Buddhism, sa mga Hinduism. Kapag gumawa ka ng mali, kakarmahin ka isang araw. Pero sa Biblia, from Genesis to Revelation, walang pinapakilalang karma. Gumawa ka ng mali, sa Diyos ka nagkasala. Gumawa ka ng mali sa iyong kapwa, sa Diyos ka nagkasala. Di sa Diyos ka mananagot. So yung every action ay may consequences, whether it be good or bad. Ngayon po, tingnan natin yung consequences ng Genesis 3:16 na ito. Diba sila ay, sabi ng Diyos, huwag kang kakain na yan. Yung hatol sa kanila, ito na. Dahil ikaw ay pasaway, dahil ikaw ay matigas ang ulo, sabing huwag mong kakainin, kinain mo, ano kang lasa? Inimagine ano kayo lasa, no? Yung ba'y lasang apple? Ewan, matabang? Siguro sobrang tamis na rin. Sabi, good for food at maganda sa mata. Siguro makintab to. Ito na po, ano nga yan? Verse 16. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow, your conception, ito yung panganganak. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Ini-imagine ko noon siguro nung wala pang kasalanan, kung si Eva ay manganganak, parang napautot lang. Pero hindi Ngayon, because of their disobedience, ang hatol ng Panginoon, dahil masyado kang pasaway, manganganak kang may kahirapan. Kaya nga minsan, 50-50 minsan ng mga magulang 50-50 sa panganganak pa lamang. Ayun ay sa babae. Ay sa lalaki naman, unto Adam he said, because you, hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow thou shalt eat of it in all the days of thy life. Hindi lang sila naapektuhan din ang lupa. Imagine nyo sa Garden of Eden, all pleasurable things, all food
na maganda sa paningin, magandang panlasa, kaibig-ibig, kakit-akit, pipitas ka na lamang, mas pinili nila kung ano yung bawal. Nang dahil sa pagsuway nila, sinumpa din hindi lang babae, kundi ang lalaki din. Anong sumpa? Kailangan mo maghirap para kayo makakain. Sa iyong pawis, ikaw ay kakain. Kinakailangan natin magtrabaho, kaya tayo nagtatrabaho ngayon para tayo may makain. May mapakain sa ating pamilya at maging sa ating sarili. Kailangan natin mag-provide para sa ating family. Unlike sa Garden of Eden, pipitas ka na lamang. Nang dahil sa kasalanan, maghihirap ka ngayon. Pero, ito nga, think not na, wag yun sanang isipin na, dahil kayo lang nagkasala ako makasalanan din. Wag nyo sanang isipin na, ako naman ako lang naman nagkasala. Wag nyo sanang isipin na, ako lang ang maapektuhan. Kasi sa Biblia, madaming nadamay. Dadalawang tao pa lamang doon, si Adam and Eve. Pero, ang sabi ng Biblia, ng Panginoon, curse the ground. Sumpain ng lupa, nang dahil sa kasalanan nyo. Pwede po bang mangyari sa panahon natin ngayon? Opo, mamaya. Curse the ground, paano? Ang lupa, tingnan nyo, sa vegetable kingdom, kayo ba'y nakapagtanim na? Di ba pag tayo nagtatanim, kung hindi natin bantayan sa mga damo, sinasakal Kung hindi natin bantayan sa mga peste, uuudin. Kaya nga minsan pag tayo nagtatanim, ang dami nating nilalagay, pag nagbunga, hindi healthy. Ang daming uod. Sinumpa na kasi ang lupa. Nadamay ang vegetable kingdom nang dahil sa kasalanan ng tao at animal kingdom. Ini-imagine ko nga kasi wala pang kasalanan nito. Ang aso at pusa, napaka-friendly nito. Lion and rabbit, friendly. Walang wild beast. Pero nung nagkasala ng tao, nadamay ang mga animal kingdom. Ang animals, pag ang aso nakakita ng pusa, napakadalang na tayo makakita ng friendly sa isa't isa Pagat agad. Ang lion at rabbit, pagat agad. Diga, survival of the fittest na nangyayari sa animal kingdom. At hindi lang yon sa human race. Sa halip na sila lamang, si Eva at si Adan, nung dumami ang tao, nahawa, kung yung sugat natin na hindi natin naingatan, kumakalat. Mind you, may sugat na nakakahawa. May mga kagaya ng buni. Kamot ka ng kamot habang aawit ka na lang sa katinon. Pero nakakahawa yan. Dahil kasi yung kasalanan, nakakahawa din yan. Kaya nga sa pagdami ng tao, nadala nila yung kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa panahon natin, una, kamatayan. Dahil sa kasalanan, lahat ng tao ay mamatay. Spiritual death and physical death. Sa panahon natin ngayon, kaya wag niyo sanang isipin na ako lang naman ang nagkasala, di ako nang bahala din Hindi, ganun Pwedeng yung mga nasa paligid mo, magmalay kayo. Wag niyo sanang isipin na walang maapektuhan. Kung mahal niyo magulang niyo, pwedeng madama yan dahil sa iyong kalokohan. Ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kabarkada, mga mahal sa buhay, sa iyong circle of friends. Pag nagkasala ka, huwag mong iisipin na hindi madadama yung mga malapit sa iyo. Kasi dito sa Biblia, si Eva at si Adan, yun nasa paligid nila, vegetable kingdom, animal kingdom, nadamay. Nang dahil sa kasalanan, sinumpa nga lalo na tayong mga tao, sa panahon ngayon, kung magkasala, sagad. Mag-iingat kayo sa inyong mga ginagawa. Dahil darating at darating ang palo ng Diyos sa inyong mga ginagawa. Hindi tayo karma, gumawa ka ng mali, mali din ang dadating sa iyo. Gumawa ka ng masama, galit ng Diyos ang dadating sa iyo. Gumawa ka ng mabuti, alang namang gantihan ka ng masama ng kapwa mo tao. Hindi. Pag tinulungan mo yung kapwa, di tutulungan ka rin naman niyan. Pero madalang yun. Pero sa Biblia, yung mga mahal nyo sa buhay, ang inyong mga magulang, inyong mga kapatid, every time na kayo nagkakasala, kung sobrang tigas na ng ulo mo, sabi ng Diyos, wag na, itigil mo na, anak. Sa katigasan ng ulo mo, pinatay yung magulang. Sa katigasan ng iyong ulo, hindi pasaway ka, pinatay yung mga kapatid. Kaya nga ito nilalagay ko lagi sa aking isip, Panginoon, kung ako man ay nagkasala sa iyo, wag mo sanang idamay ang aking mga pamilya, ang aking mga mahal sa buhay. Mahal ko sila. Kaya lalo na tayo, mga kapatid, tayo ay nasa hatol na ng Diyos. Paano kung sabing nasa hatol na tayo ng Diyos? John 3:18-19. English.
Sige, Tagalog muna. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa madaling sabi, we are condemned already. We are condemned na. Hinatulan na pala tayo. Hindi lang natin alam. Dinadaya kasi tayo ng ating madayang isip tsaka ng madayang natin puso. Kala natin okay tayo eh. Pero in reality, sinasabi ng Biblia, John 3:18, he that believeth on him is not condemned. Yung sino mang nakalaya na sa sumpa ito. But he that believeth not is condemned already. Bakit? Huwag mo sanang isipin na ako ay nagkamali kaya ako hinatulan. Ako ay magkakamali pa lang kaya ako ay hahatulan. Hindi ganon. Hindi ka pa pinapanganak o ikaw ay nasa sinapupunan pa lang, bata ka pa lamang, hinatulan ka na. Paano ko nasabi? Biblia. Sinapupunan pa lang na ating mga magulang, pinaglihin na tayo sa kasalanan. Taglay natin ang kasalanan ng ating mga magulang. Yung dugo ng magulang natin ay makasalanan. Yung pusod nila ay kadugtong ng ating pusod. Namana natin ang kanilang dugo. Yung dugong makasalanan. Kaya hindi talaga tayo pwedeng magmalinis. Kaya wag niyo sasabihin na ako'y hinatulan ng paimpyerno dahil ako ay nagkamali. Hindi. Lahat tayo ay paimpyerno na. Biyaya na lamang na merong hindi na hinatulan. Natagtag na sa hatol. Nakalaya na sa kasalanan. Paano? He that believeth on him. Siya daw na nananampalataya. Kanino? Ang tinutukoy dyan ay si Jesus Christ. Kung ayaw nyo na makapunta doon sa... Kasi tayo paimpyerno na dapat eh. Paimpyerno na talaga. Kagandahan na lamang, may biyaya lagi ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Kung gusto nyo makalaya sa sumpa na daladala ng kasalanan, puntahan nyo yung magpapalaya sa atin. Wag ako, wag si pastor, hindi ang simbahan. Ang simbahan magtuturo kung paano. Pero ipopoint namin kayo sa Diyos na napako sa krus, ang ating Panginoong Jesus. At next verse. Romans 3:23. For all have sinned. Di ba? Lahat ng makasalanan, lahat ng tao ay hinatulan na. Yan na yun. For all have sinned and come short to the glory of God. If we're going to talk about how much we fall short to the glory of God, kukulangin nating oras. Kasi depraved tayo eh. Likas sa atin ang gumawa ng kasalanan. Kaya nga, wala tayong oras dyan. Ating silipin kung paano tayo makakalaya diyan. Number 4 na agad. Buti na lang, lagi may biyaya ang Panginoon eh. The correction. Alam niyo ba na sila'y pinalayas ng Panginoong Diyos sa God's garden, sa Garden of Eden, hindi yun galit. Hindi galit. Sa Genesis 3:15 and 21, unahin natin to. Makita. And I will put enmity between thee. Ang kausap diyan ng Diyos, yung babae. At si Ahaz. And the woman, and between thy seed, your seed, hindi yung buto, kundi binhi. And her seed, it shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. Ito ay tumutukoy sa solution na ibinigay ng Panginoong Diyos sa Genesis pa lamang. Sa Genesis pa lamang, makikita na agad natin yung love ng ating Panginoon. Nagkasala ng tao, pero dinisplay na agad ng Diyos yung kanyang pag-ibig. I will put enmity between thee. Ibig sabihin, si Satan ay tatalunin isang araw ng lahi nung manggagaling sa lahi ni Eva. At lalabas sa lahi ng babaeng iyon, yung ating Panginoong Jesus. Yan ay hula patungkol sa crucifixion. Fix, aayusin, tayo. Crucifixion. Pag napako ang paa ng Panginoong Jesus, sasaktan. Kaya nga nahirapan ng Panginoong Jesus eh. Nasaktan, suffering. The moment na napako ang paa ng Panginoong Jesus, kasabay ang ulo ni Satan. Ibig sabihin, talunan na sa Satanas. Kaya huwag kayo matatakot doon. Talunan na yun eh. Ano kang ginagawa sa talunan? Di ka pinagtatawanan? Kung paano tayo natalo sa ating laro, tawanan mo ang iyong problema. Kaya sa correction ng Diyos,
sa Garden of Eden pa lang, pinakita na agad kung paano tayo makakalaya din sa kasalanan, sumpa ng daladala ng kasalanan. Pagdating sa verse 21 and 23, 24, ito na yung symbol. Kumbaga, pinakita na agad kung paano mangyayari yung pagliligtas na gagawin ng Panginoong Hesus. Verse 21 po. Unto Adam also and to his wife did the Lord, ang Diyos mismo gumawa, make coats of skin and clothed them. Yung skin pong tinutukoy dyan ay balat ng hayop, tupa. Kasi yun yung gagawin ng Panginoong Hesus. Kasi di ba, nung sila yung nagkasala, nakita nila, nahubad sila sa kanilang sarili. Sila yung nagtahi ng dahon. Sabi daw, dahon na malunggay. Nagtahi sila ng dahon. Ang liit nun. Nagtahi sila ng dahon. Kasi nakita nila sila ay hubad. Ngayon, ayaw ng Diyos nun. Kasi yung dahon na yon sumisimbolo sa religion. Ang tao, kasi ang nagtahi na ay tao eh. Tao. So, pinapakita na, para ikay makapuntang langit, kailangan mong gumawa sa iyong sarili. Hindi ganon. Kaya ayaw ng Diyos, pinaalis yon. Pagdating sa 21, did the Lord God make coats of skin? Ang Diyos mismo ang gumawa para takpan ng kanilang kahubaran, yung kanilang kahihiyan. Balat ng hayop o ng tupa ang ginamit ng Panginoong Hesus. And that symbolized kung ano yung gagawin ng Panginoong Hesus natin. Kaya pagdating sa verse 23 and 24, ito na yung pinalayas. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagpapalayas sa inyo ay pagpapalayas ba ng Diyos sa dalawang taong ito ay masama? Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to the beautiful garden of God, to till the ground from whence he was taken. And 24, so he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and the flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. So he drove out the man. Pinalayas sa Garden of Eden. Bakit? Sa sobrang gandang lugar, hindi bagay doon ang mga makasalanan. Inalis ng Diyos doon. Pero yung pagpapalayas ay act of mercy. Act of mercy. Bakit? Kasi kung hindi sila palalayasin, di ba, kinain na nila yung tree of the knowledge of good and evil. Nalaman nila yung mabuti at masama. Dahil nalaman nila, sila ay may tendencyng magpakasama pa ng magpakasama. Kasi dalawang puno diyan eh. Tree of life. Kaya pagdating dito sa taas nyo nga po, verse 20. 21. Sorry, ako nakakalimutan ko yung text. Yan, verse 22 pala, sorry. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us. Mayroon ng kaalaman ng mabuti at masama. Nawala na yung innocence ng tao. To know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. May tree of life na tinutukoy. Nung sila ay kumain ng tree of the knowledge of good and evil, ang tao ay nagkasala na. Ngayon, dahil alam na nila ang kasalanan at yung puso nila ay makasalanan na, ang tao ay may tendency magpakasama pa ng magpakasama. Kaya pinalayas sila ng Diyos bago pa nila makain yung tree of life. Baka sila'y mabuhay habang buhay sa pagkakasala. Inawat na ng Diyos. Op, tama na. Baka ikay sumobra na. Naaawa ako sa kalagayan mo. Baka ikay sobrang bumagsak sa iyong pagkakasala. Ako'y naaawa sa iyo. Wala akong magawa kundi palayasin na lamang kita. Parang ganun hindi ganun, pero in a sense of that, parang sa pamilya. Awat na anak. Awat na. Inawat ng Diyos eh. Bakit? Ang tao, bakaw, buhaya, kakainin. Sabi nga, pleasant to the eyes yan eh. Maganda sa paningin. Pag kinain nila yan, alam ng Diyos na gagamitin, pag tayo nabuhay ng habang buhay at kinain natin yan, mag-e-enjoy tayo sa pagbagsak, sa kasalanan. Kaya inawat na ng Diyos. So that pagpapalayas ng Diyos, hindi galit. Act of mercy. Ayaw ng Diyos na mangyari sa tao yan. Bakit? Tingnan nyo ito. Aring electric fan, nakatiyatanong ng isang gabi. Matagal na to eh. Ay bakit nandiyan pa rin? Iniingatan kasi. So ang Diyos, iniingatan niya ang kanyang mga nilikha.
Hindi ko alam kung ilang taon na po kaya itong electric fan na ito. 7 years? 7 years nga ba? Mahigit. Kulang-kulang. Basta yung electric fan niya, matagal na. Tingnan niyo po, may mga tape na. Matagal na, dapat yan ay papalitin na. Pero hindi eh, working pa din. Bakit? Kasi iniingatan. So ganun din ang Diyos. Nung nilikha tayo, iniingatan tayo. Iningatan tayo. Kaya pinili ng Diyos kung ano yung best sa tao. Lumayas ka anak, paalisin kita dito kasi alam kong kakainin mo yan at mabubuhay ka sa kasalanan habang buhay. Ayoko mangyari sa iyo yun, kaya mas magandang paalisin na lamang kita. Act of mercy yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po, may verse po. Next verse po. Sa yung plano, di ba sa Genesis 3:15, I will put enmity, yung hula na mapapako ang Panginoong Jesus sa cross. Tingnan niyo sa Colossians 1:20. Ito na yung solution eh. Dinisplay na yung pagpapalayas, act of mercy, dinisplay ng Diyos ang kanyang pag-ibig at awa. Noon pa yon, sa panahon ng New Testament, hindi pa rin nagbabago ang Diyos. So it is, kaya sabi ng Biblia, it is impossible for God to lie. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile, pinapagkasundo, all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Blood of His cross. Pero meron pa po, next verse. 2:14 po yata yun. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Kaya may pag-asa tayo. Bagaman tayo ay makasalanan na, sa Garden of Eden, dinisplay na agad yung kanyang awa. Pinakita na agad kung paano kayo makakalaya sa kalukuhang inyong ginawa. Blotting out the handwriting of the ordinances sa Panginoong Jesus. Sino na pa ako sa cross? Ang Panginoong Jesus. Hindi ang simbahan, hindi kayo. Kasi kung ang Panginoong Jesus ay hindi na pa ako sa cross, lahat tayo nakapako sa cross. Kaya nga sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo sa atin. Hindi niyo pa siya kilala, namatay na siya para sa atin. Ganyan katindi ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sa unang tao pa lamang, pinakilala na agad na ang Diyos ay mapagmahal. Lalo na sa panahon natin ngayon, ipinakilala na agad kung sino yung dapat nating lapitan. Ano po? But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. No more, no less. Si Kristo lang. Kaya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Yung nasirang design ng Diyos, yung original design ng Diyos sa tao, ay gustong i-restore ng Diyos. Ano yung original design? Yung may fellowship, yung may loving relationship. Kaya sa New Testament, dumating ang Panginoong Jesus para i-restore yung nasirang relationship noon. Yun ang gusto ng Diyos. Na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin nang tayo ay walang takot. Yung may loving relationship. Ano po? Kaya napakapalad natin mga kapatid na ang ating Panginoon, noon pa man, mahal na pala tayo, hindi natin alam. Hindi lang tayo nagmamalay. Kaya sana yung mga katotohanan na inyong narinig ay huwag niyo baliwalain. Nasa inyo na po yan. Kasi tayo hinatulan na talaga eh. Lahat tayo pa impyerno na. Biyaya na lamang merong Panginoong Hesus na pwede nating lapitan para makalaya dito sa sumpang ito. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo manatili sa sumpa, edi huwag kayo magsisitman ng palataya. Kung gusto nyo pumunta ng impyerno, edi huwag kayo magsisitman ng palataya sa Panginoong Hesus. Napakadali lang naman ang gagawin eh. Napakaganda ng offer, ng privileges kapag ikay na nagsisit na ng palataya, mabubuhay ka na sa liwanag, hindi ka na mabubuhay sa dilim. Mabubuhay ka na sa kagandahan, hindi na sa pangit. Lagi ko itong pinapaalala, huwag kayong magtitiis sa pangit kung may maganda naman. Huwag kayong magtitiis sa pangit kung may maganda naman. Pero hindi physical appearance ang tinutukoy ko. Yung buhay ninyo. Kung gusto nyo mabuhay nang nasa ayos, edi magsisit man ng palataya. Hindi niya matatagpuan kung kanino. Kung matagpuan man yan sa inyong girlfriend o kung kanino man, panandalian lamang yan. Nga po.
At hindi rin niya magdadala sa inyo sa langit. Kay Kristo Jesus. Kaya sana po kayo napagpala ng mensahe ng ngayong umaga. At sana huwag niyong baliwalain yung katotohanan. Sana magkita-kita tayo sa langit. See you in heaven, mga kapatid. Tayo mag-pray. Panginoon,